morning sa inyo lahat guys. For today's video, ang ituturo ko naman po sa inyo ay yung paano gamitin ang tinatawag natin na power nozzle. Yan. Ito po yung power nozzle guys. Papakita ko po sa inyo. Yan. Itong power nozzle guys, ito yung ginagamit natin pang deep cleaning sa bed mattress, sa sofa, sa carpet. Sa bed mattress guys, 6 to 9 inches ng lalim ng bed mattress natin. Kaya niyang pagpagin papunta sa water. So lahat ng alikabok na nasa ilalim ng bed mattress nyo, lahat sa sofa nyo, kahit malalim pa yan guys, para hindi mo na siya baliktarin, dini-deep cleaning ng power nozzle natin. So ayun po yung nagagawa ng power nozzle. So iti-testing naman po natin siya. By the way guys, ang power nozzle guys ng latest model po natin is meron siyang 4 years warranty. At take note guys pag gagamit po tayo ng power nozzle, lagi po natin tatandaan na bawal po siyang mabasa. Kasi po, pan deep cleaning lang po talaga ang tinatawag natin na power nozzle. Alright. So iti-testing naman po natin guys kung paano siya gamitin ha. So, ano muna natin gagawin guys? Ilalagay po natin siya kung gusto natin ng extension. Meron tayong one dito. Yan. Ito yung one natin. Ito po yung mga extension. At ang ginaganda nito guys, ito na yung trigger niya. Yan. Sa electrified hose, para gumana ang power nozzle po natin, ito po ang pipindutin. So, ito-testing muna natin siya ngayon sa may carpet po. Okay. Next guys, after netong matesting natin, ituturo ko naman po sa inyo kung paano siya linisin. Para ma-maintain natin yung ganda ng power nozzle. Kasi po meron din siyang sariling buton. Ang kinaganda nito guys, hindi ka na yuyuko. Kasi nga, electrified hose lang po yung gamit natin. Yan. Electrified hose lang po siya guys. Tapos, lahat ng alikabok na nadi-deep cleaning sa carpet, sa bed mattress, sa sofa, diretso po siya papunta lahat sa water. So, ang gagawin mo na lang after mo maglinis, papalitan na lang po natin yung water natin sa Rainbow SRX. Okay, testing po natin. Automatic 4-speed level na po yan guys. So, pipindutin natin. Since may lock din po ang power nozzle, pindutin natin to para may bend natin. Then, itatry po natin siya. Yung light na yan guys, napapansin nyo, may light siya. Ayun yung pagka may nakikita tayong umaangat na alikabok, makikita natin yan. Tapos pupunta siya dito sa airflow, papunta doon sa water lahat. So ayun yung nagagawa ng power nozzle natin. So take note guys pag gagamitin po natin siya sa carpet, make sure po natin na nilinisan muna natin siya para yung mga alikabok na nakuha sa carpet hindi mapupunta sa bed mattress. So, yun po yung pinakatatandaan nyo. Next guys, ituturo ko naman yung power nozzle kung paano siya linisin para ma-maintain po natin. So, yun guys, ito na po yung power nozzle ng Rainbow SRX. Ituturo ko po sa inyo kung paano siya linisin. Ang gagawin lang po natin guys is bubuksan lang po natin siya dito. Pihitin lang po natin paloob, pasalubong siya. Paganyan, tapos angat natin. Guys, take note guys pag inangat po natin to, huwag natin siyang isasagad para hindi siya maputol dito. So pag angat natin, angat din natin agad dito sa may ilalim. Ayan. So ayan, maangat na natin guys. Nandito po, makikita natin, may mga alikabok na din po dyan guys. Ang kinaganda yan siya guys, since meron siyang mga buhok dito, ang gagawin natin panlinis dito is yung tinatawag natin na dusting brush. So, yun po yung gagamitin natin. So, ito po yung dusting brush guys. Ito po yun. So, self-cleaning na rin po ang Rainbow. Rainbow na rin po ang maglilinis dyan. So, pag-open natin ang machine, ito lang po yung palinis natin. Yan. Ganyan po siya nililinis. At paano siya linisin naman? For example, 2 to 3 years guys, mapupudpud po kasi yung belt ng power nozzle po natin. So, ang gagawin natin, ito ang turo ko po sa inyo. Make sure natin na iaangat muna natin to.
Yan. After nyan, angat din po natin to. Ang kinaganda ng latest model natin guys, yung old model kasi is kahoy. So once na nabasa yung old model na yon, may times na mag-expand siya. Ito, since stainless na siya, napakatibay na po. Pati napakalakas na rin yung pagpag niya for deep cleaning. So yan, angat po natin. Yun, angat lang natin. Tapos, sa may gold dito kayo nakikita, ayan, dyan siya may nakikita. Tapos, ito na po yung papalitan natin na belt. Take note guys ha, lahat ng brand new na makukuha nyo, meron siyang extra belt dito na nakalagay. So, ayun yung nangyayari. Pagka after 2 to 3 years, mapupudpud po itong belt na to. So, after nyan, diretso natin siya dito, lagay natin. Saka take note guys, pagka ilalagay natin yung belt, unahin muna natin to sa may gold na ring. Tapos after nyan, saka natin siya i-push pabalik. Yan. Push lang natin pabalik. Yun. Tapos make sure natin yung ikot, sakto. Tapos pag ikakabit po siya, unahin po natin yun dito sa pinakababa. Yan. Make sure natin na nakadiin to guys ha. Yan. Tapos, kalak. Tapos yan. Pag nakadiin na to, din lang din natin to. Yun. Pag tumulog na siya guys, make sure natin na nakalapat siya lahat. So yun, ganun po kung paano maglinis at paano magpalit ng belt ng power nozzle. So maraming salamat sa inyo guys. Nawa po'y meron tayong bago natutunan kung paano gamitan ng power nozzle ng Rainbow SRX. Sa mga gusto magtanong guys o gusto magpa-demo kung paano magpa-demo ng Rainbow SRX, call nyo lang po sa description below and comment down below na rin po pag meron kayong mga katanungan. Pag meron kayong mga old model or latest model ng Rainbow SRX. So maraming salamat mga ka-Rainbow. Subscribe!